What is up everyone? Jaren here, hoping you're safe and great. Quick video lang tayo, papakita ko lang sa inyo kung paano bumuo ng Pro Stock build sa halagang 998 pesos. So, let's go! Kung baguhan ka pa lang sa pagtatamiya at gusto mo nang makasubok ng race, I suggest pumunta ka muna o sumubok ka muna sa Pro Stock category. Kasi yun yung pinaka-basic or sa tingin ko, pinaka-mura. Okay? So sa video na ito, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong bilhin para mabuo nyo yung Pro Stock build na gusto nyo. So, ang budget natin sa video na ito is 1,000 pesos. May mga idadagdag ako na optional lang naman, pero makakabuo ka na ng Pro Stock PH category na Tamiya sa halagang 1,000 pesos lang. So, first is any kit or any kind of Tamiya Mini 4WD na 598 pesos. But I suggest, kung hahanap ka ng kit is maghanap ka na ng AR build. Bakit? AR build is one of those chassis na merong advantage pagdating sa Pro Stock. Dahil maganda sila sa acceleration, stable yung cornering nila, and basically, wala ka nang masyadong gagalawin sa AR para tumakbo siya ng ayos. So, I suggest, kuha ka ng AR na 598 pesos and yun yung simulan mong build. Para naman sa motor, meron kang sobrang daming options. But I suggest mag-stick ka lang sa Hyper Dash 3 o kaya Light Dash motor. Bakit? Yun yung dalawang balance. Kung gusto mong 4:1 na gear ratio, okay to, patok to sa 4:1 gear ratio, yung Hyper Dash 3. Kung gusto mo mag 3:7:1 or 3:5:1 na ratio, patok din to. Okay? Kasi nga balance siya. 3 stars yung kanyang speed and 3 stars yung kanyang torque. Yung Light Dash naman is 2.5 yung stars niya sa torque and sa speed. So, either dun sa dalawa is a safe bet or safe choice, yung dalawang yan. Okay? Pag nag-sprint dash ka kasi, dahil nga wala kang pwedeng ilagay na damper or bawal kang maglagay ng kung anong pampabigat or plates doon sa Pro Stock build mo, lilipad at lilipad sa racetrack yan. Ayaw mo mangyari yun during a race. So, next is DPR or double plastic rollers. Ang double plastic rollers kasi is maganda siyang pang-cornering at low friction din siya. In terms of speed, okay, mas angat siya kumpara sa ibang rollers. Bili ka nito, it's 175 pesos. Okay? So, meron ka ng motor na more or less nasa 225 pesos in average. And meron ka ng double plastic rollers na 175 pesos. And by the way, pag bumili ka ng double plastic rollers naman, dalawang pairs naman to. So, medyo tipid kasi dalawang kotse yung pwede nyong lagyan nito. So, kung titingnan mo, kung hahatiin mo, nasa 80 pesos lang. Sabihin mong 80 pesos lang ang isang pares ng double plastic roller. So, sulit siya. Pwede kang bumili nitong super hard tires. Okay? Although, medium to. Medium yung size nito. So, ipares mo na lang dun sa wheel set mo na medium dapat. This is optional, pero makakatulong din to pagdating sa racetrack. So, maiiwasan mo yung pag-bounce masyado ng iyong kotse at pwede ka rin kasing tumalsik sa racetrack pag masyadong mataas yung bounce ng Tamiya mo. Pero optional lang naman to. Again, tatakbo pa rin naman ng maayos yung kotse mo kahit wala nito. Pero dagdag peace of mind lang ang super hard tires. 220 pesos yung presyo nito. So, depende na lang yun sa seller. Pero again, optional lang to. Okay? So, tabi muna natin yun. Sa pagbibuild naman, so, usually, ang nilalagay ng mga racers ay double plastic rollers sa harapan. So, baka magtanong kayo bakit itim yung double plastic rollers ko, no? Kasi, yung double plastic rollers ko na to galing sa Super Dragon kit. Yung Dragon series ng Tamiya is, ang kasamang rollers niya is double plastic rollers. So, pwede rin kayo makatipid nun kung may mahanap pa kayo na gano'n. Double plastic rollers sa harapan. And then, for ARVZ MA, pwede kang maglagay ng 4 na rollers sa likod. So, isa sa taas, isa sa baba. Ang masasuggest ko sa inyo, hanap kayo ng rollers na may or O-rings pang control lang
sa speed. Kasi kung masyadong mabilis, kunyari ang nilagay mo is hyperdash, at least meron kang a little friction dito sa likod. So, medyo mapepreno yung kotse mo. And then, another option could be itong rollers na to. Yan, rollers na to galing lang to sa kit mismo. So, hindi ka na masyadong gagastos. Kasi nga, kasama na siya sa kit. So, libre siya, no? Ilalagay mo lang dito, 4. Yan, pwede yan. So, by the way, this is VZ chassis. VS lang yung gamit kong cowl, pero VZ chassis. Okay, and then this is AR. And then, meron din tayong Super FM. Joke, hindi Super FM kasi wala akong mahanap. FM lang to. Okay, so, meron akong DPR sa harapan and meron akong rollers or low friction rollers sa likod. Kung gusto nyo malaman yung rules ng Pro Stock PH, check nyo lang yung video ko last week. Pa-flash ko dito sa screen. And tingnan nyo doon kung ano yung mga bawal at pwede na gawin sa Pro Stock setup. So, napakadali lang. 598 pesos para sa kit, 225 pesos para sa motor, and 175 pesos para sa DPR. Ang total nun is 998 pesos. Meron ka ng Pro Stock build. Okay? So, pwede ka na mag-race and kanya-kanyang diskarte na lang yan pagdating sa gear ratio. Pero I suggest, ang gear ratio na maganda sa Pro Stock is either 4-1 or 3-7-1. Okay? So, 4-1 is high torque. No? So, kung yung racetrack mo is maraming akyatan, also kung maraming corners, yan, maganda naka 4-1 gear ka or high torque. Naka high torque ka na gear ratio. Pero kung ang racetrack mo naman is mahaba yung straights niya and hindi naman ganun kadami yung curves niya, hindi ganun kadami yung akyatan niya, okay na din yung 3-7-1. Kasi makakabilis ka doon. Mas mabilis yung acceleration, which is good. Okay? So, kanya-kanyang diskarte na lang yan kung paano mo aayusin yung kotse mo. Again, this is 998 pesos lang. And makakapagsimula ka na sa Pro Stock category. So, yun lang. Mabilis na video lang tayo kasi magboborakay pa ako. If you like this video, just click on that like button. Subscribe to my channel for more stuff like this. And I'll see you on the next one.